iba't ibang panig ng Pilipinas, literal ngayong nagliliyab ang init! Sa mga nakalipas ngang araw, sunod-sunod ang naitalang kaso ng grass fire mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Malaking balita rin sa linggong ito ang pagkasunog ng 19 na nakaparadang mga sasakyan sa parking area sa NAIA Terminal 3 sa Pasay, kung saan ang isa sa tinitingnang anggulo, grass fire. Terminal 3, open parking. Pero grass fire ba talaga ang sanhi ng sunog? Seryosong usapin po ito, lalo pat mahigit 100 ng mga bayan sa ating bansa ang idineklara sa ilalim ng state of calamity. Nakamamatay po ang matinding init. Umaga nitong Lunes, nung unang napansin ang nagngangalit na apoy sa parking lot sa NAIA. Wala namang nasaktan sa insidente. Pero 19 na mga sasakyan ang nilamon ng apoy. Di kaya! Maraming factor pa tayong tinitingnan, no? Subject to the investigation. May kontribusyon ang mainit na panahon. Yung sunog ay nagsimula sa isa sa mga sasakyan at dahil sa mayroong matataas na damo, kumalat ito, nadamay yung ibang mga sasakyan. Kapag ang ating mga sasakyan ay naiwan sa initan, ang init na nag-accumulate doon sa loob ay natitriple. Kung may maiwan na kahit na anumang flammable material doon sa loob, enough time of exposure to that constant heat would be enough to ignite. Huwag mag-iiwan sa loob ng sasakyan ng mga flammable items, no? Lighters, alcohol, alcohol, pati yung mga pabango, no? Ang pamunuan ng parking lot nangakong i-cover ang insurance ng mga nasunog na sasakyan. Kung sakasakaling magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, siguro that's the time that MIA will step in. Mala-impyerno nga ang init ngayon. Hindi kaya eh. Tingnan mo to, sobrang init oh. Uminom po kami ng malamig na tubig para maibsan yung init. Ang heat index na naitala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, pulang-pula. Majority po sa mga lugar sa ating bansa ay nasa danger category, which means na yung heat index po ay 42 up to 51 degrees Celsius. Sa Santa Catalina nga, sa Negros Oriental, 45 kalahok sa isang street dance ang nahilot na himatay dahil sa init. Maraming eskwelahan ang nagkansela ng face-to-face classes. Lalo't ang alinsangan ng panahon pwedeng maging sanhi ng heat stroke. Merong pananakit, maaaring may cramps, pero nagkakaroon ka na lang fatigue at nauuhaw ka dahil sobrang init, yan yung mga simptomas. Yung heat stroke, yun na yung pinakamalala, baka nawalan ka na ng malay sa ganyang sitwasyon. Hindi kaya ng katawan natin na palamigin ang sarili nito. Meron tayong pawis na kapag nag-evaporate or nagtuyo, ay siyang nagiging sanhi para lumamig ang ating katawan. Pag mainit ang paligid, hindi tayo lumalamig ng basta-basta, kaya nag-overheat yung ating katawan. Bagay na nangyari sa 26 anyos na teacher mula Marikina na si Dan Paul. Sa larawang ito, makikita kung paano pilit na nire-revive ng doktor si teacher Dan Paul. Pero huli na ang lahat. Ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay, acute myocardial infarction o heart attack dahil siya'y na heat stroke. May mga pumutok daw po na ugat sa ulo niya. Kaya rin po unconscious na siya. Sobrang init po talaga ng araw na yun eh. Ang daya-daya niya, lagi niya kaming pinapaalalahan ng kuya niya. I-chat niya, kuya, ang init na, huwag kang lalabas, kuya. So, hanggang ngayon, hindi ko pa siya kaya tingnan. Sobra siya magpaalala sa amin, pero yung sarili niya, hindi niya na paalalahanan. Pasado 4:00 raw ng hapon nitong Lunes, sumama ang pakiramdam ni Teacher Dan Paul. Nagawa pa nga raw nitong mag-message sa kanilang GC o group chat. Ako po yung una nag-sim nun eh. Nakita ko po pong typing. Nagsabi niya po siya ng help po. Si Teacher Dan Paul, mag-isa raw nung pauwi galing eskwela sa kanilang bahay sa San Mateo, Rizal. Nasa Cavite kasi noon ang kanyang buong pamilya sa bahay ng isa niyang kapatid. Pagkabasa nila sa kanyang chat, agad umuwi ang kanyang mga kaanak.
Nakaupo po, ginamit po niyang yung bag niya. Parang pinilit naman po niya sumurvive kasi nagbasa po siya ng damit ng nilagay po niya sa ulo niya. Dumugo po yung ilong niya. Nakita po nila siya na namumutla. Wala po siyang iba nararamdaman kasi active po yan sa physical activities. Nag-exercise po siya. Siya ang breadwinner ng kanilang pamilya. Kaya nga medyo po kasi siya po talaga pinakamabait eh. Isang araw bago siya na heat stroke, magkakasama pa raw nilang ipinagdiwang ang birthday ng bunso nilang kapatid na si Dan Russell. Pinilit niya po pong umuwi ng Cavite para makapag-celebrate po kami. Kasi pagka po birthday ko, isa lang po yung wish ko sa kanila. Sabi ko po, kahit kumpleto lang tayo. After po namin kumain sa Tagaytay, paalam siya na uuwi dito kasi kailangan niyang pumasok kinabukasan. Kahit anong pigil namin, paliwanag naman siya, ma. Ayokong absent yung estudyante ko. Kasi siyang masayahing teacher. Pag break time, ikipag-ulitan talaga yung mga bata. Marami siyang naging naturo sa amin, mapa-ACADS man po or mapatungkol sa buhay namin. Ayon sa Department of Health, nakapagtala na sila ng 34 na mga kaso ng heat-related illness sa bansa. 6 na ang namatay. Ang unang lunas para sa ating heat-related illnesses, ilayo dun sa lugar na mainit ang ating pasyente. Gumamit tayo ng mga bimpo na mamasa-masa, punas-punasan natin ang katawan para maibsan ang init. Habang ginagawa natin yung first aid, importante na parating na ang saklolo. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, yan yung oras ng araw na pinakamataas ang sikat ng araw. At sa panahon na yan, umiwas muna tayo sa heavy physical activity. Kung tayo naman po ay mga trabahador, dapat meron pong mga pahinga, hindi dire-diretso ang trabaho. Meron tayo dapat malinis na tubig na dala-dala natin. On average, mga 7 to 8 glasses of water per day ang dapat iniinom natin. Kahit na talagang deadly yung situation, susuungin nila yung panganib, mabuhay lamang kanilang pamilya. Bahagi ng patakaran dapat ng gobyerno ay yung stay at home na may bayad. Huwag mairalin ngayon yung no work, no pay policy. Kung titignan po natin yung historical data ng heat index, siguro mas emphasized siya ngayon dahil dun sa maraming factors driven by climate change. Warming is really evident, not just in our country, but also, syempre, sa iba't ibang lugar sa ating mundo. Isa sa mga main contribution natin ay yung tinatawag na greenhouse gases. Yung mga usok na yan, yung mga sasakyan, factories, napupunta po yan sa atmosphere. Papainitin po niya itong Earth. Ang pinapanawagan nga namin tapusin hanggang May na to, tapos sa susunod na school year ay tapusin hanggang April para makapag-start na ulit ng June. Kasi sobrang init, hindi kinakaya ng mga teachers natin. Samantala, ang mga labi ni Sir Dan Paul nakaburol ngayon sa bahay nila sa Marikina. Nag-decide po kaming family ni Sir na gumawa po ng ball para po yung mga letters na gagawin ng mga students niya. Kahit na alis na si Sir, may madala pa rin po si Sir. Family bonding po namin, yan talaga yung gusto niya, yung sabay-sabay kami nanonood. Laging bukang bibig niyan Jessica Soho, KMJS, ganun. Nag-expect ako, yun ang totoo na darating ang araw maki-KMJS talaga si Sir. Bilang isang warang teacher. Yun. Pero hindi sa ganito. Hindi ganito. Saya sobrang mahal na mahal ko siya, sobrang proud na proud ako. Mag-ingat po tayong lahat ngayong tag-araw. Stay hydrated. Uminom ng maraming tubig para may pangontra sa nakamamatay na init. Sa isang napakagandang isla sa Palawan, ang Coron, sila ang mga nauna. Hindi mga tao, hindi mga turista, kundi mga bayawak. Sa mga mamamasyal ngayong summer sa Coron sa Palawan,
ng magulat. Kung sa mga resort at isla, nag-uukay na siya, galing niya mag-ukay makitang sila'y pagala-gala. Parang mga giant butike na may pagka-dinosaur ang balat. Prenteng-prenteng naglalakad sa tabing dagat. Kung ang Indonesia may Komodo dragons na doon lang makikita, Pilipinas lang din ang meron ng Palawan monitor lizard, scientific name Varanus palawanensis. In short, bayawak! Sa luxury island resort ngang ito, ang mga bayawak, pakalat-kalat lang. Kaya ba yun? Sobrang laki. Ayun na. May namamasyal sa dalampasigan, naglalakad-lakad sa mga pathwalk, bumababa sa puno, at tumatambay sa labas ng cabin rooms. Kung tutuusin kasi, may karapatan sila dahil sila ang nauna sa isla. Sila ang mga original na nakatira rito bago pa dumating ang mga tao. Pero dahil sa pagsulpot ng iba't ibang mga establishmento sa Coron, mas madalas na silang nakakahalubilo ngayon ng mga turista. Since maganda pa yung condition ng mga forest dito, ay talagang marami pa rin ang mga buhay ilang in general at yung mga bayawak. Ang magkasintahang ito, hindi pinalampas na makipag-photo op sa tila welcoming committee ng resort. Nakakatuwa rin tignan kasi hindi mo siya madalas nakikita sa city. Para mga camera ready na rin sila eh. Nakakagulat kasi pag bigla. Malaki siya. Lalaki. Lumalabas yung dila niya. Nakakatakot. Pero harmless sila. Pag mga guest naman namin, medyo natatakot. Ginaguide lang namin sila pababa ng hagdan. Hindi mo namin sila hinahawakan o hinihila kasi nga bawal silang masaktan. Upon arrival, ini-inform na namin yung guests na merong ganitong wildlife dito sa island and then we have to respect their domain. Nire-remind namin yung mga staff na don't feed the wildlife species here. Pag pinapakain kasi nasasanay. Ang ilan sa kanila, madalas daw maispata ng waiter na si Mark sa labas ng kanilang dining hall. Papasya lang kasi naamoy nila yung mga pagkain. Kasama na namin sa trabaho yung mga bayawak dito. Mga kaibigan talaga namin. Yung mga resort, typically may mga basura and may mga kumakain sa labas. Nakaka-attract yan ng mga wild animals from the forests. Ang mga bayawak, pinangalanan pa nila. Gaya ng isang ito na mahilig daw magbabad sa araw. Kaya tinawag nilang Sunny. Siya po yung pinakamabait na bayawak na na-encounter ko dito. Si Jennifer naman, may pagkapilya. Umakyat kasi siya sa mga table pag wala ng tao. Medyo bata pa kasi siya. So makulit talaga siya. Pero may next gen o mas batang bayawak na pumalit sa kanyang trono. Si Kulit. Obvious ba? Nung naamoy ni Kulit ang ulam na manok ng mga turista, muling umandar ang kanyang kakulitan. Dahan-dahan lang sa pagpapalayo yung bayawak para both guest at saka yung bayawak hindi magulat. Kasi pagka magulat yung bayawak, may possibility na ihampas po yung kanyang buntot o di kaya magkagat po siya. Kompleto po tayo dito with our medical facility. Meron din tayong resort doctor who is also well-versed with yung related sa mga medical issues related sa bayawak. Meron din tayong mga anti-tetanus na mga injections. Ang Palawan monitor lizard may matatalas na ngipin, mahabang dila, at matutulis na kuko. Humahaba rin sila ng hanggang 2 metro. Dahil semi-aquatic ang mga bayawak, pwede sa tubig, pwede rin sa lupa, hindi lang nila kayang umakyat sa mga puno kung saan sila kumakain ng prutas. Magaling din silang lumangoy.
makapanghuli ng pagkain nilang isda. Ang ilan sa barkada ni Kulit, sa lagoon na ito nakatapat ng cabin rooms, malimit tumatambay, kung saan din sila nakakakuha ng tilapia. Isa sa kanila, si Putol, na putol ang kalahati ng kanyang buntot. Sa kanilang barkada, si Putol daw yung kung tawagin ng mga Gen Z ngayon, nonchalant o chill lang. Sobrang hina na po siya maglakad. Nakadapa na ng lagi, hindi na ganong gumagalaw, napapagkamalang minsan, nakala na patay na. Pero nakarelax lang talaga yung katawan niya. Sa isa pang luxury island resort sa Coron pa rin, ang tinatayang 10 mga bayawak, feeling borders daw. Pirmi nang nakaabang sa oras ng kainan. Lagi pong nakikita dito yung mga bayawak. Kanina po ay 3 sila dito, ngunit yung 2 po ay tumago na sa ilalim ng pathway. Pag nagpakain kami ng aso, nakikisalo sila. Tapos mas matapang na sila sa aso ngayon kasi sobrang laki. Gaya ng isang ito na abala sa pagmukbang ng kanin. Pero biglang may sumingit na mas malaking bayawak. Kaya sa huli, nagpaubaya na siya. Hindi nag-a-attack. Sila ay curious lang. Sila ay titingin sa'yo. Pagka naramdaman nila na hindi mo sila gagalawin or i-atake, aalis lang sila. It's very special for us because in Germany we don't have lizards. So it's very special to meet them on vacation. They're not scary, they are just very impressive. Kailangan ng wildlife farm permit. Yung sinasabi natin na reporting and monitoring, dapat talaga yun ay constant. Dapat yan ay nabibisita rin ng isang veterinarian or meron silang in-house na veterinarian. Na-realize ko lalo na pwede pala na mag-coexist ang turismo at saka ang kalikasan. Ngunit hindi lang sa mga resort nagkalat ang mga bayawak sa Coron. Pati na sa ibang parte ng probinsya, pagala-gala. Sa Black Island, sa munisipyo ng Busuanga, ang mga bayawak nakabakod pa. Ang ilan nakuhanan pang nag-aaway. Ang tiga-barangay de Calachao sa Coron na si Nenita, madalas nga raw mamataan sa malayo ang mga bayawak sa kanilang bakuran. Isang linggo, kung minsan, mga 4 na araw. Kaya akala mo rin buhaya. Pero harmless o hindi naman daw sila nananakit. Ang pakay raw talaga ng mga bayawak ang kanyang mga alagang manok. Ang tawag sa aming bugaw. Ako ang nagpalayo sa kanila, hinahabol ko. Hindi rin namin madaabutan. Si Pedro, hindi niya tunay na pangalan. Ilang beses na raw kinain ng bayawak ang mga alaga niyang manok. Sisyo po minsan yung kinakain nila. Minsan po 5, minsan 3 po na nagapunta doon. Kaya sinisilo niya ang mga ito gamit ang nylon. Pinapainan po ng hasang ng isda. Binibitin lang mo para hindi po nila maabot. Para po pa naglapit po sila sa silo, mahuli po sila. Nahuling bayawak noon, pinapakawalan daw niya sa ibang bahagi ng barangay. Pero ang nakakaalarma rito, may ilang mga residente na ang mga nahuling bayawak ipinanlalaman tiyan noon. Si Kaloy, hindi niya tunay na pangalan, naniniwalang ang pagkain ng karne ng bayawak pampalakas ng katawan. Dahil po yun sa mga tiyuhin ko, ma'am, nung una talagang mahilig silang kumain ng bayawak. Doon po ako unang nakatikim. Pero nilinaw ni na Pedro at Kaloy na itinigil na nila ang pagpatay at pagkain ng bayawak. Tama nga po yun para magdami naman po sila. Magkarni ka na lang dyan sa labas, huwag ka na lang pumatay ng pinagbabawal na kon kagaya ng mga bayawak. Ang bayawak ay nakalagay sa endangered category na. Pinagbawal na talaga naming mangolekta, mag-alaga at manghuli ng kahit na anumang buhay ilang dito sa lalawigan ng Palawan. Pagdating sa ating mga kapatid na katutubo, meron tayong binibigay na exemption para sa paggamit o pagkatay ng mga bayawak. Ngunit dapat ito ay meron pa rin sapat na bilang o regulated nang sa gayon saklaw pa rin ng Wildlife Act. Sa aming pananaliksik, napag-alaman din na talamak pa rin ang bentahan ng bayawak sa black market.
Sa social networking sites nga, lantaran ang kalakal nito. Pag ikaw ay napatunayan na nanakit o pumatay o nagbenta ng bayawak, ito ay may kaparusahan na pagkakulong simula 4 na taon hanggang 6 na taon at may penalty rin na nagkakahalaga ng 50,000 hanggang 500,000. Kaya ang DENR, katuwang ang Palawan Council for Sustainable Development, puspusan ngayon ang kampanya para sa preservation ng mga bayawak sa isla. Lahat naman ng wildlife ay may kanya-kanyang role na ginagampanan upang ma-maintain ang balance ng ating ecosystem. Ang isang role nila sa nature is to take out yung mga sick and weaklings. Pwede rin sila mag-disperse ng seed kasi kumakain din sila ng ibang mga fruits. Mabuti na lang daw at ang mga residente nagkaroon na rin ng wastong kamalayan sa pagpapahalaga sa mga nilalang na ito. Kagaya na lang nung nakaraang taon sa Puerto Princesa City, ang kapitolyo ng probinsya. Nakita ng delivery rider na si Ian ang isang bayawak na natrap. Naipit siya eh. Hindi niya makayang ilusot yung katawan niya kasi nga grabe na kalaki ng katawan niya. Kailangan natin talian yung kanyang mga paa para hindi siya makatakbo. Natatakot po yung kapitbahay namin sa bayawak dahil nga po bira lang din po sila makakita ng bayawak. Ang bayawak, ginamot at pinakain ni Ian at saka niya itinurn over sa tanggapan ng PCSD. Agad nila itong pinakawalan sa gubat. Masaya po ma'am na na-rescue po yung bayawak po na maibalik po siya ulit sa normal niyang tirahan. Sa ating mga kababayan at sa mga magiging turista ng lalawigan ng Palawan, ang lahat po ng buhay ilang dito, partikular sa bayawak, ay protektado po ng batas. Mangyari po lamang na pag nakita natin sila, huwag nating istorbuhin, huwag nating sasaktan. Bago na diskubre ng mga turista ang ganda ng ating mga isla, sila ang mga nauna. Kaya dapat lang na sila'y igalang at protektahan. Dahil may karapatan sila sa sarili nilang tahanan. Pangmalakasang bodega sale ba ang hanap nyo? Makihakot sa bodegang ito sa Tarlac, kung saan sa 5,000 piso mo, makakauwi ka na ng motor! Trip na trip mo bang magkaroon ng motorsiklo? Pero wala ka namang 40 to 100,000 pesos na pambili ng brand new. Hindi raw yan problema. Sa bodega kasing ito, pwede kang maka-score ng motor sa halagang 5 to 12,000 pesos lang. True? Opo, disenteng motor na bagsak presyo. Eh saan naman ba yung paandar na yan? Para sa mga tight ang budget na gustong magkamotor, all roads lead to Tarlac City. Sa warehouse kasing ito, lahat bargain! Mula gamit sa bahay, appliances, pati gadgets. Pero ang sinasadya raw talaga rito, ang section kung saan makabibili ka ng mga pyesa ng motor at kung papalarin pati second-hand na motor na makinis pa at in good running condition. Maganda yung mga item. Pupuntahan ko ba ito kung hindi ba ako nakakatipid? Nito lang nakaraang linggo, naabutan ng aming team ang last day ng kanilang bodega sale para sa buwang ito. Murang-mura nila ritong ibinibenta ang 100 motorsiklo. Mahigit 5,000 lang po, sir. Kaya dito kami pumupunta. Pilahan pala taga dito kasi hindi ka mauna, hindi ka na makakukuha. Umaga pa nga lang, mahaba na ang pila. Last day na ng ating bodega sale, so bigay na natin lahat ng effort, ha? Pagpatak ng alas 8, binuksan na ang store. Isa sa mga dumiretso sa motorcycle section, ang construction worker na si Gilberto.
Taga Magalang, Pampanga talaga sina Hilberto. Pero sa Tarlac City siya nagtatrabaho. Kasi kung mag-commute, talo rin yung pamasahe mo. Kaya para matipid ang 650 pesos na sweldo niya kada araw, araw-araw siyang pumapadyak sakay ng kanyang bike na nabili lang daw niya sa junk shop. Madaling araw, nagbabike na po ako. Maalis pa ako ng 5:30. Pero eksakto lang po yung pagdating doon, sasampa na sa trabaho kagad. Kada araw, mahigit 4 na oras ang binubuno ni Hilberto sa kalsada, sakay ng kanyang bisikleta. Tipid nga, pero hagardo versosa naman daw siya. Kaya minsan nag-ano kung hindi makapasok. Sa bisikleta po talagang ano ka sa pagod, kapapadyak. Motor di po magpadyak. Kaya nung nalaman niya ang tungkol sa bodega sale, agad siyang nagdilihensya. Pandagdag sa 3,000 pesos niyang naipon na pambili ng motor. Bumali ako 2,000 pandagdag. Makaka-jackpot naman kaya si Hilberto ng budget motor? Si Robbie, nagbabaka sakali ring makabili ng motor, panregalo sa kanyang anak na magtatapos sa senior high school sa susunod na buwan. Kasi maganda naman po yung grades niya. Tsaka magagamit din po niya sa transpo niya para makamiano sa pamasahin. Bata pa lang daw, hilig na ni Julian ang mga motorsiklo. Kaya para hindi na siya manghiram sa kanyang pinsan, pinag-ipunan ito ng kanyang tatay Robbie. Nabalitaan po namin sa mga kapitbahay dyan. Marami pong mura doon. May mga nakabili na po siya dyan sa bodega. Hanggang may natipuhan ang mag-ama. Kulay gray na motor. Si Julian, hindi lang abot kamay ang kanyang diploma, pati na rin ang kanyang dream ride. Masaya po ako nung niregaluhan po ako ng sarili kong motor. Ay wala lang po, na-appreciate ko lang. Pinaghirapan na rin po nila yan. Pinagtrabawan po nila ng maayos, ng patas po sa para po maibigay lang sa akin yung pinapangarap mo. Masaya po. Nagpapasalamat din po ako sa kanya na kahit po ganun yung kahit po ganun lang yung naibigay ko sa kanila. Nararamdaman ko po mahalaga na po sa kanila. Ang nasa likod ng paandar na bodega sale na ito, si JR. Nung una, appliances at gadgets lang daw ang kanilang ibinibenta hanggang nag-request na rin daw ng second-hand na motor ang kanyang mga customer. Kaya naghanap siya ng supplier ng motor na repo o repossessed o yung mga unit na hindi natapos hulugan ng mga dating may-ari nito. Yung mga motor po natin ay nakukuha namin through bidding sa iba't ibang private company. Yung pong price ay nagre-range po yan usually 4,000 to 5,000. Minsan po, lugi po talaga doon sa mga produkto, lalo pagka aayusin pa namin. Gagastos pa kami para maparaning condition ang mga motor. Doon talaga kami bumabawi. Nabibili nilang pyesa pag nabili na nila po yung mga motor. Tinitiyak ni na JR na in good running condition ang kanilang mga ibinibenta. Nilalagyan talaga namin ng quality sa part ng service. So nag-hard po kami ng mga mechanic para pag-double check doon sa mga motor natin na bago namin yan ilabas, umaandar at saka gumagana. Kompleto sa papeles at covered ng lifetime service warranty. Lahat po ng papers na kailangan from ORCR, document, plaka, kami po yung nag-aasikaso nun. Lahat po ng motorsiklo na binibenta po namin, nakukuha namin ng legal. Galing po mismo yan sa mga brand owner o sa company mismo yan na nagbebenta sa amin ng mga motorsiklo. Mas mababa ang presyo nito, pero pa-check mo kung ano yung mga dapat palitan. Roadworthiness ng motorsiklo, dapat isaalang-alang yon. Ang mag-asawa namang Jerome at Priscilla, dumayo pa sa bodega sale mula Victoria, Tarlac. Nagbabaka sakaling makabili si Priscilla ng sariling motor. Madalas daw kasi hiraman lang sila sa iisa nilang motor. Sa trabaho niya po nakikipagpalit po siya ng oras para lang magamit po namin sa umaga ang motor. Kasi magbebiyahe po siyang puyat. Plano nila itong gamiting service ng kanilang mga anak na halos 5 kilometro ang nilalakad papasok ng eskwela.
Naawa din po kami sa kanila sa paglalakad po, sir. Kasi ang bigat po ng bag nila, tapos mainit po. Kanya-kanya po dapat ng motor. Nakikita mo sitwasyon ni Mrs. Minsan, nahihirapan na po talaga siya. Tumitingin ako sa online. Hindi kaya ng budget, medyo matataas sila. Si Hilberto at ang mag-asawang Jerome at Priscilla sinuyod ang buong seksyon ng mga motor. Ilang sandali pa, si Hilberto may natipuhan na isang kulay yellow na motor. Makakuha sana ng mura yung motor. Ayos na. Ang motor, tinesting niya muna. Sige, basta po siya kanina. At nung nakumpirmang nakakondisyon pa ito, chinek out niya agad. Makakaluwag ako sa pagod na binabike ko talaga yun. Isang oras kalahati. Samantala, sina Priscilla tuloy pa rin sa paghahanap. Pero sa dami ng kanilang kaagaw, sila'y naubusan. Pero ang kalungkutan ni Priscilla, biglang liko. Sir Jan po, kamusta po? Nakapili po ba kayo ng motor? Kaming 15,000 na motor. Kaya po ba? Ha? Or baka meron kayong mahiraman sa mga kapitbahay niyo, ma'am. Sayang, yan na lang po kasi yung available namin na motor na mura sa ngayon. So 15,000 po, ma'am, kaya po ba? Talagang 5K lang po talaga. Nito lang kasing Huwebes, si JR at ang mga kasamahan nito sa bodega sale may sorpresa kay Priscilla. Sa dami po ng bumili na hindi kayo nakakuha, ito po yung chance na nakita namin na bibigyan po namin kayo ng libreng motorsiklo. Sa'yo na yung motor na yan! Yes po! Sa'yo po! Congratulations! Maraming salamat po, ma'am. May service na po kami mag-iina. Sobra pong saya po, sir. Thank you po, sir. Masaya, sir, kasi nagkaroon po kami ng motorsiklo. Sir, malaking tulong po. Sobra-sobra. Lalo na po sa mister ko. Para sa mga naka-score ng kanilang dream motor, travel safe. Ika nga ng mga rider. Dapat lang takbong pogi. Isang tanong, isang sagot. Meron ho ba sa atin ang hindi kinuto nung tayo'y mga bata pa? Lalo pa ngayong tag-init na pawisan pati ang ating anit. Talaga namang wala yatang makaliligtas sa mga kuto. Pero ito ang malaking problema ng isang dalagita ngayon sa Argao, Cebu na sa dami ng kanyang kuto, kinalbo. Nakikita nyo ba yan? Parang tumpok ng lupa na nakapatong sa dahon ng saging. Pero kung tititigang maigi, bakit kumagalaw-galaw? Naku po, hindi pala kasi ito lupa, kundi sandamakmak na kuto. Diyos ko po, nakapangingilabot. Ang mga kuto parang ginawa ng kaharian ang ulo ng 13 anyos na dalagita na itago natin sa pangalang Princess. Ang nagtsatsagang alisin ang kanyang mga kuto sa video, ang kapitbahay niyang si Janice. Palagi po yung pumupunta dito sa bahay namin. Nangangamoy talaga siya. Amoy malansa. Pagkahawi pa lang ni Janice sa buhok ni Princess, nagpulasan na agad ang mga kuto. Wala ba, nangambak. Ngambak naman mo eh. Uda na eh. Ipadol juda. Allah! Allah! Ginamitan nito ni Janice ng suyod. Hindi ko po in-expect nga, first suyod ko po, napuno na po yung suyod ng kuto.
hanggang ang mga kuto nagkandalaglagan. Kaya sinalupa ni Janice ng dahon ng saging. Mas maigi na dahon kasi madaling ma-dispose. Mga galing di ko katulog ini kagabi kay mga taga ko niya. Ang dami nang nakalatag na kuto sa dahon. Pero makalipas ang mahigit 1 oras ng pagsuyod, ang mga kuto parang hindi pa rin maubos-ubos. Ino-open ko po yung buhok niya, dami pa rin. Kaya si Janice nagdesisyon ng gupitin ang buhok ni Princess. Sunod niya itong ni Razor. Yung kinakalbuhan ko po siya, ang dami puti-puti na parang pinamahayan na talaga ng kuto. Ang tumpok-tumpok na kuto mula sa ulo ni Princess. Pinatapon ko po doon sa basurahan tapos pinasunog ko po. Paanong nangyaring ganito karami ang kuto sa ulo ni Princess? Taga-Argao, Cebu si Princess. Wala na siyang kuto ngayon. Wala na rin kasi siyang buhok. Para namubo akong buhok, pasapis ko na akong pamati. Mainam na raw ito kesa puno naman ang kuto ang kanyang ulo. Matul kayo, inig matulog ko, mang tagak niya. Di ko katulog, basta dili na ako, pugngan akong buhok kay inig maghabol ko kay maabot man akong diri akong... Sa bodegang ito na pag-aari ng munisipyo, pansamantalang nakikisilong sina Princess. Wala ritong maayos na higaan. Tabi-tabi sila kung matulog. Kaya pati nanay ni Princess na si Alma, nahawa rin sa kuto. Sa pagtutulog namin, magkadikit ang ulo namin. Isa lang ang aming unan. Ito. Naanuhan ng kuto to noon. Kaya hindi ko na ito ginagamit eh. Nahawa na talaga ako sa inyo. Dami-dami ng kuto ko. Dami-dami talagang nangahulog. Ang kanilang unan, mga tinuping damit. Kaya naman pati sa mga ito, gumapang na ang mga kuto. Isa lang ang towel namin gagamitin. Yung suklay namin isa lang. Inanuhan namin siya ng suklay. Kahit suklay na maluwag siya, kumakalat pa rin sa kumot. Wala mga nangambak. Nito lang daw nakaraang taon nung unang napansin ang dumaraming kuto ni Princess. Nangambak naman mo. Hinala nila dahil nakatira sila sa maruming tambakan. Mainit at saka maraming nakapalibot na mga basura. Wala rin silang maayos na palikuran. Kaya si Princess bihira ring maligo. Dalawa lang sa isang linggo. Dahil kulang ang kinikita ni Alma bilang kasambahay at ng kanyang mister na si Manuel na isang construction worker, hindi raw nila napacheck up si Princess. Kaya kung ano-anong remedyo na raw ang ginawa nila, nilagyan pa nga raw ng gata ang buhok ni Princess para mas dumulas at malaglag ang mga kuto. Pinahiran na rin daw nila ito ng liniment oil. Magbalik-balik yung kuto. But nga naibuong bitaw ko niyang ulong. At dahil desperado na, gumamit na rin daw sila ng chalk killer o yung chalk na lason sa mga ipis at langgam. In fact, yung mga produkto na yun, makakos ng irritation dun sa scalp or sa anit, which can lead into a bacterial infection. Pati pag-aaral tuloy ni Princess, apektado. Sige ko gingon sa akong classmate og kutuon kung classmate kay sige lagdula. Yung mga papel may sakit kaya akong dugan eh. Ulihon kong taman. Pag uli na ako, pertingil ako. Mabuti na lang, may isang kaibigan na hindi siya pinandirihan. Ang kapitbahay nilang si Diday. Dahil mabait po siya, tanggap ko naman yun kahit may kuto siya. Pero may lang ko amiga, paimukuha na ako, ingon na. Ingutan na to, pasalamat ko ni Diday taman. Nakong gani ko, ni Diday. Si Diday mo dawat na ako, kuto ko. Ang ina ni Diday na si Janice, nag-alala baka mahawa ng kuto ang kanyang anak. Actually po, hindi po ako nandidiri. Kapag pumupunta po siya dito sa bahay, nandun lang talaga siya sa terrace. Nalalaglag kasi yung kuto niya. Kasi yung anak ko, sinusuyod siya, pinapaligo niya rin yan, binibigyan din niya ng damit. Bilang isang ina, nagigilty po kasi ako.
Hanggang hindi na nakatiis si Janice at siya na mismo ang sumuyod sa buhok ni Princess. Ang dami pa rin hindi mawawala, tapos naawa ka sa bata. Sabi ko sa kanya, kalbuhin na lang kita. Bago ko din po siya kalbuhin, tinatanong ko siya, pwede ba kitang kalbuhin? Okay lang ba sa papa mo? Sabi niya, okay naman din ate. Yun na lang po ang paraan po na tulungan ko siya. Masakit po kasi marinig na binubuli din po siya na marami siya. Nasa isip ko po kasi yan na parang pinabayaan ng pamilya niya. Hindi tinuod nga pasagdahan mo. Siyempre ikaw ginikanan, mura kag masakitan ba? Kunay kuan nga paraan nga para makuanit, magbalik-balik ang iyang kuto. Wala kaming alam, pero hindi kami nagalit na kinakalbos ni Janice kasi naalis na ang kuto niya. Salamat ko ni Janice kay naluoy sa... Katunayan, 3 beses na rin daw nilang kinalbo si Princess dahil laging pinamamahayan ng mga kuto ang kanyang ulo. Pasalamat ko tama niya ti Janice. Di na magani ko patulugon, di na pa ko mo pakanon pa ko na... Gayunman, dahil nagsimula ng magdalaga si Princess, naiilang siyang kalbo ang kanyang hiling. Nganan ko wig, naibang. Gusto ko maka-fail na. Buhok na ko na way kuto. Ipinakonsulta ng aming team ang mag-inang Princess at Alma sa isang dermatologist. Kumusta? Sa ulo. Katak yung kuto. Nakabantay ba kaniya nga nangaot gud siya? Nangalot gud siya. Although wala na akong nakita na kuto, yung findings ko is she had pediculosis capitis, which is human lice or kuto. She was treated kasi nagpakalbo na siya. Kapag ang bata ay kamot ng kamot, posibleng magkaroon ng sugat that will lead to a secondary bacterial infection. Worst case talaga, yung bata will have iron deficiency anemia dahil sa sobrang dami ng mga kuto na sumisipsip doon sa dugo sa ulo ng bata. Paliguan at suyudin always yung buhok ng bata para ma-check at ma-inspect talaga kung may kuto yung bata. At saka may mga over-the-counter na medications like Permethrin shampoo which is FDA approved and clinically proven na nakakatanggal ng kuto. Dapat i-treat lahat ng family members kasi kapag na-treat na yung patient at tapos nagkakahawaan na naman, so posibleng babalik yung kuto. So ibilad sa araw yung mga gamit sa pagtulog like yung mga unan, kumot. Para magkaroon ng malinis at mas ligtas na tutuluyan, ang lokal na pamahalaan ng Argao nangakong i-endorso ang pamilya ni Princess na mabigyan ng libreng pabahay. Nagpaabot din sila ng bagong kumot, unan, hygiene kit at grocery items. Alma, ito ang tulong ng Local Government Unit of Argao. So, bukod sa merchandise na binigay, may pira kami ihatid sa inyo. Nag-abot naman ang aming programa ng tulong pinansyal. Salamat sa lahat sa tulong ninyo. Hindi ko inakala na tulungan kami ng ganito. Pero ang pinakamahalaga para kay Princess ngayon, ang hiling niyang wig na pansamantala niyang magagamit habang pinapahaba pa ang kanyang buhok. Yes, thank you! Ganan ko, wala na ko'y kuto. Inigkataas, wish na nako. Sa totoo lang, marami sa atin nagkaroon ng kuto nung tayo'y mga bata pa. Magsilbi sanang leksyon para maging malinis sa katawan at sa ating kapaligiran. Para ang kuto, tayo'y tantanan. Naalala niyo pa ho ba yung babaeng parang nakatago sa likod ng mga ulap sa bayan ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat? Hubot-hubad na nakakadena, ikinadena ng kanyang pamilya dahil sa kanyang problema sa pag-iisip. Ang magandang balita po, unti-unti nang bumubuti ang kanyang kondisyon. Kamustahin natin siya. Sa kabundukang sakop ng Sultan Kudarat, may tinig na madalas marinig
pumapailan lang at umaalingaw-ngaw sa hangin. Hum o ugong ng parang kanta na inaawit ng isang dalaga. Narito siya, nakatalungko sa kahoy na parang scaffolding na nagsisilbi niyang kulungan. Ang babae, hubot-hubad, ikinadena na parang hayop. Kung tingnan natin, para talaga siyang unggoy kasi wala namang makalapit sa kanya. Pirmi siyang nakatulala sa ulap, parang inaawitan ang alapaap. Naawa ko sa sitwasyon niya. Bakit naging ganito ang musika ng kanyang buhay? Ang babae, itago natin sa pangalang Jane, 22 anyos. Dahil limitado ang supply ng tubig sa bundok, pinagkasya ni Damen ang 2 maliit na galon pampaligo sa kanyang kapatid. Ginapakaon ko siya tapos ginaliguan ko siya. Kung ano ang ginapangayo niya sa akin tapos ihatag ko dayon. Naawa kasi ako sa kanya. Alagaan naman. Masakit. Antusan ko din ni ngaya ko da makuha, mahagtay. Palangga ko abis siya tapos. 2 taon na raw nakakadena si Jane. Ang kadenang bakal halos bumaon na sa kanyang balat. Masakit para sa kanilang makita ang ganitong sitwasyon niya. Kung pwede nga lang daw maibalik ang mga araw na normal pa nila itong nakakasalamuha. Pero kapansin mo, kada siya kada bataw, kada ikaw ganda ito di ketiga na, tapi bataw. Sa gifa ka nami, kaya kung dosa namin daw ko, daw lago kay Fifian, di tapos padigusan di kami daw hadi di. Taong 2018, nung napansin daw nilang nag-iba ang kilos ni Jane. Grama ka na, di ko sada na lang kanina di. Kasi magsakitan din, tao ko doon, di kasada. Hindi man baloy di ako, pagkandam ko datas. Hindi, ako ba na rin na magusto di do ko, magpadafag-dafag din. Kaya ginawan nila ito ng tuntungan na nasa tabi lang ng tinutuluyang kubo ni na Jomar. Wala itong pader na panangga man lang sana sa ulan at matinding sikat ng araw. Iya, dan tamanan din. Mula ada gue ke kubado siya, di kriko ka, dum da kubalo di. Tado man siya na kubado man ko duwag daw ko naikin man do. Ko mudan, buganda sakko. Ko mudan ka digad-gado na sakko na dun din. Kung tingnan natin, para talaga siyang unggoy kasi wala namang makalapit sa kanya. Kung sa kumisitanan di, gangan di, o kisin di. Hindi ba siya giniginaw? Hindi, ginadaman, di ba? Masakit man sana pero wala naman kasi kami kasing magawa dahil mahirap lang kami. Ang mga magulang ng magkakapatid, hindi nila kasama sa bundok. Narito sa barangay Lagubang sa kapareho ring bayan. Hirap na kasing makaakyat ng bundok ang kanilang tatay Martin matapos itong mabaldado nung nahulog sa bangin nito lamang nakaraang taon. Pagpa-hospital ko, buhay na ko ka tindog. Lugang gani. Maawa man tani, pero kay anong taman kay amon niya ang sitwasyon na. Noon pa man, hilig na raw talagang kumanta ni Jane. Pampalipas oras niya sa bundok. Palasimba rin daw ito noon.
Katunayan, ang madalas nitong awitin, isa palang religious song. Yung kanta na yun, ang ibig sabihin, o namula, ang ibig sabihin, nung tumatawag ka sa Panginoon, parang humihingi siya ng tulong doon sa kanta. Malapit lang kasi yung bahay nila sa simbahan. Maririnig niya na sumisimba yung mga tao, tapos inuugoy-ugoy niya yung kanta. Kalaunan, may nakilala raw lalaki si Jane. Hanggang siya'y nabuntis. May lalaki dito sa amon, nag-star upod nila. Pag abot na ko dito, nabatian ko, may nahimo na sila. Mga 3 kabulan, balang ko na nagbuntis na siya. Sa ika-5 buwan ng kanyang pagdadalang tao, si Jane, hiniwalayan ng kanyang nobyo. Kay kung ano ang himuon niya, kung ikon ko siya, mangakig, manglabo. Kada nakapansin, kada tagpod betro, di sigo, gudobol, di gudo. Pati nga raw kanyang sarili, nakuha niyang saktan. Sirukdok do sa getak di, magkawan kay kadi sa ground, nagkang nakanag di, mandinuit yung ano to si Fior, mandinuit kay finanak. Ang kadena, 5 pa lang na kabulan. Huwag naman ko mahimo. Kaya hindi makamising kaya maglagas. Kaya basi mapatay pa, kontra nga nakadena na lang. Mabuti na lang at ligtas pa rin nailuwal ni Jane ang kanyang anak. Ang 6 na taong gulang na ngayong si Linlin, hindi niya tunay na pangalan. Nasa pangangalaga ngayon ng kanyang lola Salya sa ibaba ng bundok. Sa mga bibihirang pagkakataon na kinakausap ni Jane ang kanyang mga kapatid, iisa raw ang kanyang binabanggit. Ha? Bulong? Ay, kagda to, gisan di. Bulong ka kon diyan kulong, ay hindi kon di bulong. Agman makulong na magagat kon na may bulong tayo kuniko. Sabi nila, bakit hindi natin ma'am ilapit kay KMGS? Pagkaalam namin ang KMGS, immediate agad na aksyon. Sa tulong ng Rural Health Unit at ng Provincial Government ng Sultan Kudarat, ni-rescue si Jane. Nahiga ko naman, nagamay. Nakita kay. Ano ti? Ikaw, madaling kan. Nung una, ayaw pa niyang sumama sa rescue team. Irasik ako na, tanda ko na. Miko, tindakan na po. Magbalik ka mo. Masyado. May lat ko, hinado. Tagwik ka. Ano po? Bang kata. Nah. Ajama. Munot ka ha. At kahit nung siya'y nire-rescue, si Jane kumakanta. Makalipas ang mahigit 2 taong pagkakagapos, si Jane nakalaya. Based sa history at saka sa pan-assessments, nagkama pa ako sa diagnosis na psychosis. Imbalances sa chemicals ng brain. Nagkakaroon ng hallucination ng pasyente, no, behavioral changes. Mas prefer nila yung injectables. We have also agreed na dapat may follow-up. Saka tinitingnan ko muna ang kalagayan ng pasyente kung nag-i-improve ba or hindi. Ang ating mental health conditions ay the 3rd most common disability in the Philippines. Yung estimate natin ng mga patients with mental health conditions is about 3.6 million. Marami ang underreported when it comes to their mental health concerns. Maaaring dahil ito sa kakulangan sa kaalaman at kakulangan sa access din sa serbisyo, kaya umaabot sa pagkakadena ng ating mga kababayan na nagsasuffer sa mental illnesses. Matapos maere dito sa KMJS ang kwento ni Jane, kamusta na kaya siya ngayon? Makalipas ang 3 buwan na tuloy-tuloy na gamutan at konsultasyon sa doktor, unti-unti nang gumanda ang lagay ni Jane. Huwag naman siya gagis isang bayo niya, hindi naman ginagubaan ng balay naman. Dati, hindi talaga siya makausap. Pero nung time na nagbigay dito ng injection, kinakausap niya na yung dumadaan sa bahay po nila. Kada 2 kasi man na magkadto naman si dito sa kan, birthday nga mag-inject naman sa vitamin.
Handayag balang ko kasi nagawda, kaya nadagataman ko dukong piyon. Kung noon, nakagapos siya sa bilangguang kahoy, ngayon, malaya na siyang nakakapaglakad. Magani kumaan, yaday ba kutungan de dufawa. Niya, kapiyan duka di faduko duke. Kapiyan kami ganay, nadakunundaman ko kami ikagdi ganay akong piyon. Kaya na rin niyang maligo mag-isa. Gawin ko siya, ako ahak siya do falay ko, bulig magbubud. Malaking tulong daw ang nakuha nilang mga donasyon nung napanood ang kanyang istorya dito sa KMJS para sa kanyang mga gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Giba na ang dati niyang kulungan. Ang kahoy rito, ginamit sa pagpapatayo ng sarili niyang kwarto. Dire na kami sa mong balay nga bulig sa KMJS. Sa mga nagtanaw, damo nga salamat. Dire tong kwarto ni kami nga nipili niya. Pupud na si nanay kag si Daming. Pag-abot niya din muning balay tas niya. Pinapamangkutan ko sa kung gabi nga ami man tulog mo sa balay mo. Ami man daw. Relax naman sa diksyon naman sa katulog. Di nanam ko di ba? Ko dapat dida ka na. Kay ak nahagtay apa hahawon ko anak ko. Anak ka ba? Anak. Kaya ka ba ganyan anak? Unti-unti na rin daw nakikilala ni Jane ang anak niyang si Linlin. Dahil din sa ipinadalang tulong ng mga manonood, nakabili na rin sila ng second-hand na motorsiklo. Ako naman ang nakuha naman kagbakal ko sa motor para may silbi sa basic. Ang peklat ng sugat dahil sa higpit ng pagkakabaon ng kadenang bakal sa kanyang paa. Mananatili na lang alaala ng madilim niyang kahapon. Basta continue lang po yung paggagamot sa kanya. Hopefully na makabalik siya sa community as a productive citizen. Salamat po sa pagdagsa ng mga tulong. Natubos na rin daw nila ang isinanlang lupa ng kanilang ama na kinailangan nilang gawin para sa panggamot noon kay Jane. Gayunman, malungkot nilang ibinalita na ang kanilang tatay Martin, 1 buwan matapos i-rescue si Jane, sumakabilang buhay na. Nagsiring naman siya nga patay naman si tatay. Nagsiring naman siya na naglagawang daw si tatay daw. Hadam akadiya ga kami ikafiyan ak nahagtay do ma di mafiyan de dum ako kwak. Iga di nakadaan po kagi. Para hindi na sa sako matulog si Jane, niregaluhan siya ng aming team ng kutsyon at unan. Nag-abot din ang aming programa ng pambili ng gamot para sa tuloy-tuloy niyang medikasyon. Nagpasalamat po ako sa inyo, ma'am, sa pagtulong kayong mga binigay niyo po sa kanya. Masaya po kami, ma'am. Okay na po siya. Psychiatrists, we are about less than 500 in the entire Philippines. So I think naman it's very obvious na we lack facilities, we lack manpower when it comes to addressing yung mental health needs ng Philippines. We are empowering yung mga programs natin, lalo na the mental health gap action program ng WHO. We would want general hospitals to be equipped to be able to handle psychiatric cases. We also offer free services sa ating mga kababayan, and then medications are also free. Ako po'y nagpapasalamat na dahil sa inyo, nabigyan natin ng second chance itong ating kapatid na mabuhay ulit. Way pagit ko sa to nagpati nga may magbulig sa mon. Salamat sa man nagbulig sa mon kay mayong amon nga kinabuhi. Unti-unti na ngang nagbabago ang tono ng musika ng buhay ni Jane. Dahil po sa tulong ninyo, aming mga giliw na manonood, malaya na si Jane. Hindi lang sa pagkakakadena, pati na sa pagkakabilanggo ng kanyang isipan.
pinagahanap ng Misamis Occidental PNP ang babaeng ito. Ang kanyang kaso, multi-million investment scam. Ang di umano natangay niya mula sa kanyang mga biktima, tinatayang aabot ng 200 million pesos. Siya si Beverly Santos. Isa rin po ay nabiktima ng 50 million, yung isa 20 million, yung isa 37 million, yung isa 10 million, yung isa 20 million. Hanggang nito lang nakaraang linggo, natiktikan at na-corner sa Pasig City ang babaeng itinuturong si Beverly. Ako nga pala si PCMS Rafael. Pero tila nagkaroon ng kalituhan. Ang suspect kasi, hindi raw nahahawig sa pinaghahanap ng mga pulis. Ang tinutugis nila, maputi, samantalang ang kanilang nahuli, maitim ang kutis. Mas matangos din daw ang ilong ng babaeng inaresto sa Pasig. Anak ng Pasig naman, oh. Siya ba talaga yan? Sabihin natin ng mga 60% po na iba po yung kanyang pagkatao. Siyempre, yung taong nanloko sa'yo, kahit anong palit niya ng pagmumukha niya, makikilala at makikilala mo. Pero nung tanungin nila ito, iba rin ang ibinigay niyang pagkakakilanlan. Pakiulit yung pangalan mo, Alexis. Sigurado ka? Ang suspect at ang nahuli na mga otoridad nga kaya, iisa? Kung ang iba nagpaparetoke para gumanda ang itsura, ang isa di umanong scammer o mambubudol nagpa-salamat pudok para hindi makilala at makatakas sa kanyang mga pinagkakautangan. Isa sa mga nagpakilalang nabudol ni Beverly, ang negosyanteng itago natin sa pangalang Venus. 25 million ang naibigay ko sa kanya. Ganong kalaki. Yung pakiramdam mo parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa. Si Venus, may office supply business. Hanggang nag-invest daw siya sa negosyo ni Beverly na nagpakilalang nagrarasyon ng office supplies sa mga ahensya ng gobyerno. Nananalo siya sa mga bidding, legit naman. Pinakita niya sa akin na isang project na worth 77 million na talagang in-award sa kanya. Sa dami niya mga project na ibinibigay sa kanya, nauubusan siya talaga ng mga kapital, pondo. Alangan daw talaga si Venus na mag-invest kay Beverly. Gayunman, sino raw ba ang hindi malulula sa ipinangako nitong interes? After 3 months, may 10% kaming interest para dyan. Every 2 weeks or 3 weeks, pag hindi na ibalik yun, another 2%. Malaki. Tiwala pa raw nung una si Venus sa pagmumukha o sa face card ni Beverly. Pero pagkalipas ng ilang buwan, hunyango na raw na papalit-palit ang mga sinasabi ni Beverly. Maraming excuses, maraming sinasabi na ma'am kasi naloko ko nito, meron ding cheque na binibigay, pero nung pinasok namin yung cheque, talbog lahat. Hanggang hindi lang wala ng mukhang maiharap sa kanila si Beverly, hindi na raw talaga ito nagpakita pa. Pinanap ko siya, wala. Nakakasama ng loob, nakakagigil hanggang sa nalaman ko na nga, siya ay nalulun na nga sa kasino. Si Camille, hindi niya tunay na pangalan. Naengganyo rin daw mag-invest sa negosyo ni Beverly na ang face value aabot ng 8 million pesos. A friend of mine, kakilala niya, asked me kung gusto kong mag-invest. Okay. Nabayaran pa raw ni Beverly si Camille sa unang 2 buwan. Okay siya. Nagbibigay ng interest, siguro mga 15, 20%. Malaki. Hanggang si Beverly, parang kinapalan pa raw ang mukha nung palaki ng palaki ang hininging pera kay Camille. Kailangan na ng 2 milyon, kailangan na ng 3 milyon. Pero kalaunan, hirap na raw itong makabayad. Kesyo, hindi pa raw pumapasok yung pera sa bangko. Pinaikot-ikot niya kami. Ang masakit pa rito, pati pera ng kaibigan ni Camille na meron pa namang cancer, nadamay. Kaya in-invest nila sa akin para pampagamot niya yung kikitain. Am I that stupid? Kasi paano ko na naloko ng ganun kalaki? Sina Venus at Camille, 10 ng iba pang mga biktima ni Beverly, nabunutan daw ng tinik nung nabalitaan nilang nahuli na ng mga otoridad si Beverly. Pero ang mga pulis, tila nag-alangan. Ang suspect kasi, malayo ang itsura sa nasa litrato. Face reveal nga dyan. Pakiulit yung pangalan mo, Alexis.
Sigurado ka? Alam mo ba yung nagkatatas ng pangalan na yung makakasunod? Mas maputi siya before, hindi ganun kaganda yung ilong niya, mas mukha siyang lalaki ngayon. Kung ano man yung itsura niya ngayon, malayo. Mukha siyang wala ng pera. Gayunman, sa huli, umamin din si Beverly. Ikaw ay naaresto namin sa bisa ng warrant of arrest sa kaso ng BP22. Nakakulong siya ngayon sa Anonas Police Station. Nagpaunlak siya ng panayam. Kayo po ba ito? Yes, oo, akin yan. Nandito na ako sa sitwasyon na to, hindi na ako magsisinungaling pa. Anya, lihitimo naman daw ang kanyang negosyo hanggang naloko raw siya ng kanyang business partner at naipit na siya sa kanyang investors. Hindi ko na maibalik doon sa tamang channel kasi meron ng umaabang na iba na hindi nakakaintindi na gusto nang makakolekta. So ang mangyayari is naging tapal na ako dito sa kabila, tapal na ako doon sa kabila. Hindi lang pressure kasi death threat na yung meron ako, hindi ko alam kung saan ako lalapit. Ang matatanggap mo na text is torture na lang ang katapat mo, lalasog-lasogin yung katawan mo para lang makasingil kami na maayos. Kaya raw siya nagtago. Nag-reconnect ako sa pamangkin ko. Sabi ko, kung baka pwedeng tulungan niya ako kasi gusto ko pang makabawi ulit. Kung gusto mo pang magnegosyo kahit liit-liit lang, unahin muna natin yung mukha mo, yung identity mo. Disyembre nito lang daw nakaraang taon nung sumailalim si Beverly sa rhinoplasty o retoke ng ilong sa isa raw clinic sa Pampanga. Ito lang talaga, may dinagdag lang siya dito and that's it. Hindi ako nagparetoke para tumakbo pa or magtago pa lalo. Para lang makakilos ako ng pwede akong maghanap buhay. Bagong buhay? Buti pa siya may bagong buhay. Kung gusto niya ng bagong buhay, bayaran niya lahat yung mga nakuha niya. Gusto ko lang makabangon para makapagbayad ng unti-unti. Kung talaga may intention ka na bayaran kami, makikiusap ka. Nalaman ko na nga, siya ay nalulun na nga sa casino. Tama sila, oo, nagkakasino. VIP ako doon kung sasabihin nila na yung pera nila is binaldas ko sa casino. Hindi ko pwedeng ipinpoint na ganun. Pero ang 1 million peso question ngayon, nasaan na ang tinatayang 200 million pesos na nai-invest sa kanya? Pwede bang ino-comment ko na lang muna yun doon? Ay sobrang kapal talaga ng pagmumukha niya. Sorry lang po muna ngayon and sinusurrender ko na lang po ang lahat sa Panginoon. Sana they find in their hearts na kahit sa kanan, mapatawad lang nila ako. I'm sorry. Ginagamit pa ang Diyos, puro kahingi ng tawad. Hindi mo ba naisip yung mga perang binigay namin sa'yo, pinaghirapan namin yan? Nito lang Huwebes, si Venus pumunta sa Anonas Police Station para magbigay ng kanyang salaysay. Dito na rin niya nakaharap o muling naka-face-to-face ang aminadong nagparetoke ng face na si Beverly. Oh, ano na naman kasi nung halinga pinagsasabi mo? Oh, ano sinasabi mo? Ikaw ang middleman, ikaw pa ang ikaw pa ang biktima ngayon. Unang transaksyon na naman pinagsasabi mo, napakarami mong transaksyon. Napakarami mong niloko. Ngayon palalabasin mo pa na ikaw ay middleman? Ikaw ang biktima na naman ngayon? Napakagaling mo. Napakasinungaling mo. Nagpakasasa ka masyado sa kasino. Kapal-kapal lang pagmumukha mo. Bakit ka nagtago? Bakit di mo sinasagot yung mga tawag ko? Ma'am, hindi na, nasa pressure na po ako noon dahil napipitikan niyo po ako ng location. Eh, sinungaling ka eh. Normal, dapat ma-monitor kita. Pinagkataguan mo kami. Ginawa po, ma'am. Hingi na ako ng tawad sa inyo noong time na yun. Oh, sabi mo magbabayad ka. Ba't di ka nagbayad? Ma'am, paano pa po ako makakapagbayad noon humihingi po ako ng time? Sabi ko, nag-time? 3 taon? Ma'am, kailangan ko po magtago. Dahil kung hindi ako magtatago, hindi ako makakabangon ulit. Buhay na po yung hinihingi sa akin eh. May message sa akin, tatantarin na lang ako, ito-torture ako. Ilang kami niloko mo? Napakarami namin, Bebang. Yung tiwalang binigay namin sa'yo, tas ganyan susukli mo sa amin. Ano, Bebang? Paano mo mababalik ang pera ko? Wala akong masabi talaga. Yeah, nagparetoke ya, kita mo oh. Pero kahit anong retoke mo, kilalang-kilala ka namin. Inuna mo pa magparetoke ha, para kaysa magbayad sa amin ha. Ma'am, hindi ko po inuna to. November lang po to nagawa. Ba't akala mo pinulot ko yung pera na yon?
Diretso kami kaso. Nagkakaso talaga kami. So, meron po siyang kinakaharap na 4 counts of BP22. O, ito po yung bouncing check law. Possible po, mapapelan po siya ng large-scale estafa po. Ito po ay additional pong kaso. Ito po ay violation po ng concealing identity at saka using fictitious name po. Kapag ang isang suspect ay nagparitoke, maaari pa rin natin siya ma-identify or malaman yung totoong pagkakakilanlan niya sa pamamagitan ng comparative examination at analysis ng kanyang fingerprint. Tandaan po natin, pag ang isang kumpanya po ay nagbibigay po ng mataas na porsyento ng interest doon po sa kapital na ibibigay po natin, ay magduda na po tayo. Wala na akong awa sa kanya. Pinatigas niya na yung puso ko para maawa pa ako sa kanya. Dapat kami umiyak pero naubos na luha namin lahat. Marami akong nagsisisihan kasi bilang tao, natukso ako sa sistema ng mundo. Kung yun ang nararapat ayon sa batas ng tao, tatanggapin ko. Tandaan po sana na magpapalit-palit man tayo ng itsura, hindi natin matatakasan ang ating konsensya. Kaliwat kanan na naman po ang mga sunog dahil mabilis ngayon magliyab ang mga bagay-bagay sa tindi na rin ng init. Kamakailan lang, nagkasunog sa Taguig at kasama sa mga naabo ang 300,000 pesos na ipinangutang pa ng isang jeepney driver para sana sa bago niyang ipapasada. Ngayong nakapapasok ang init ng panahon, tsak marami sa atin, walang patayan ang electric fan. Pero mag-ingat. Lalo't ang tinitignan ngayong dahilan ng mga investigador sa sumiklab na sunog kamakailan sa barangay Fort Bonifacio sa Taguig City, isang nag-overheat na ventilador. Kabilang sa mahigit 50 pamilyang mga apektado. Wala po natira sa amin kahit isang gamit. Ang pamilya ng jeepney driver na si Mark. Ilan taon namin pinag-ipunan lahat ng gamit namin, bus, lahat kahit isa, wala kami naisalbak. Ang masaklap nito, kasama sa nasunog ang ipambibili sana niya ng segunda manong jeep. Ang inutang pa naman niyang 300,000 pesos. Watak-watak na yung pera. Parang nanlumo na lang din ako doon. Lahat ng pinagpuyatan mo nawala, isang bigla. Plano namin ng pamilya ko nawala rin. Mapapalitan pa kaya ni Mark ang mga nasunog niyang pera na pambili sana niya ng jeep? Nitong Martes, habang pumapasada si Mark, siguro mga nakakadalawang ikot pa lang ako, may tumawag na sa akin. Pre, nasusunog yung bahay niyo! Tumawag po ako sa asawa ko, kaso hindi ko na po makontak. Dito na raw pinababa ni Mark ang mga sakay niyang pasahero at saka siya dali-daling umuwi. Pagpasok ko doon, ang kapal ng usok. Kitang-kita yung harapan ng bahay namin na nasusunog na eh. Tapos hindi ko makita yung asawa ko. Natakot ako, siyempre yung mga anak ko lilit pa eh. Ano kaya nangyari sa kanila? Patay na ba sila? Yung isa kong pinsan, sinabihan ako na, Tol, yung pamilya mo nandun na kila Jude. Safe na sila. Doon na ako nabuhayan ulit. Tinakbo ko sila. Umiyak ako. Siyempre naawa ko sa kanila. Bata pa sila. May ganung trauma na agad na nangyari sa kanila eh. Ang sunog na ideklarang fire out pasado alas 12 ng tanghali. Doon na nag-sink in sa akin yung pera. Doon na umiyak sa akin yung asawa ko. Hindi ko nakuha yung pera. Inuna ko si Yuni na wala sa isip ko. Sabi ko, pera lang niya kaysa naman yung anak mo mawala eh. Binalikan ni Mark ang natupok nilang bahay. Sa pag-asang baka may ma-recover pa siyang pera. Sana meron pang matira. Pag-ukay ko, yun na. Kita ko na, watak-watak na yung pera. Parang nanlumo na lang din ako doon. Buti sana kung minaisalba kaming gamit, sir eh. Paano kami makakabili ng gamit namin? Wala rin naman kaming pera. Paano kami
magkakaroon ng tirahan, wala na yung bahay namin. Pinaka-iniingat-ingatan ngayon ni Mark ang mga naisalba niyang sunog na pera. Ang ilan sa mga ito halos naabo na. May ilang kalahati na lang ang natira. Ang 1,000 peso polymer banknotes o pera na gawa sa plastic, nalusaw at nagkadikit-dikit. Ay, sayang talaga yun, nangihinayang talaga ako doon kahit pa paano. First time namin makahawak ng ganung pera, tapos nawala pa. Parang start to zero ko. Dito sa evacuation center sa kanilang barangay, pansamantalang nakisilong si Mark kasama ang dalawa niyang anak at ang misis niyang si May na 6 na buwan pa manding buntis. Hindi po namin alam kung kailan po kami mamawalis dito, kung saan na kami punta. Ang mga naisalba niyang sunog na pera, ibinalot niya ang mga ito sa plastic at isinilid sa plastic container. Ito ko po nilalagay yung pera, tapos pag matutulog po ako, minsan pinatabi ko na lang, minsan natago ko dito sa box na to. 3 taon ng driver ng jeep si Mark. May extra po ako ng jeep, paiba-iba pong jeep ang dinadala. Minsan sa kaibigan, minsan sa kumpare. Sa maghapong pamamasada, madalas short daw ang kanyang kita. 2.5 lang, magkukrudo pa ako ng 800, magbaboundary pa ako ng 800, gano'n. Tapos yung matitira, yun na yung pantustos ko sa pamilya ko. Kaya si Mark nangutang para makabili ng segunda manong jeep. Nangiram ako ng 300K, naglakas loob ako dun sa tito ng asawa ko para magkaroon naman kami ng sariling hanap buhay. Matagal na naming ipon yun. Tapos yung iba po, niloan po niya sa company nila. Buwan-buwan, kinakaltas sa sahod niya po yun. Magpapatayo po sana kami ng bahay sa probinsya. Nangailangan naman si Mark kasi pamangkin ng asawa ko. Kaya inuna muna namin sila. Kasi di ba, pamilya dapat magtutulungan. Kasi ang laking halaga po nun eh. Ilang taon na ipon namin. Tapos ganun lang yung nangyari, di ba? Sinong hindi mapapaiyak? Sa kabila ng banta ng jeepney phase-out, ang natipuhang bilhin ni Mark, segunda manong traditional jeep na consolidated at nakapasok na sa kooperatiba. Ibig sabihin, pahihintulutan pa rin itong makabiyahe. Kaya hindi po ako nag-aalangan bilhin. Magagamit ko pa yung sasakyan kahit pa paano. Pag hindi ka nag-consolidate by May, ay i-consider ka nilang crew room. Wala ka ng karapatang bumiyahe. Dahil sa ilalim ng modernization, magiging membro lang ako ng kooperatiba. 600,000 to 700,000 yung rehabilitation ng mga traditional jeepney. 985,000 yung halaga ng isang modern jeep. Meron din lumalabas, halos umabot ng 2.2 million. Masakit dyan, kahit na matapos ng bayaran, yung unit ay hindi magiging akin sapagkat hindi nakapangalan sa akin yung unit, kundi nakapangalan niya doon sa corporation or doon sa kooperatiba. Yun ang ikinaayaw ng mga operator. Kaya ayaw nilang halos pumasok doon sa programa. Kasi pagkawala ng pag-aari mo pagkawala ng kabuhayan mo Kompleto na yung pera. Ang inutang na pera na ibigay na raw kay Mark nito lang Lunes. Kaya hindi ko po muna binigay yung pera gawa nang wala pa akong hawak na papeles ng sasakyan. Kasi galing pa po sa Bicol yung papers ng jeep at yung deed of sale. Sabi po sa akin ng may-ari, bukas doon na tayo magbayaran. Tinago yun ng asawa ko doon sa bag ng anak ko. Tapos tinago niya pa sa isang bag na lagayan ng mga pantalon, inipit niya doon. Hapon ng Martes daw ang usapan nila ng buyer para bayaran at kuhanin na niya ang sasakyan. Pero nangyari nga ang sunog. Meron naman mga money safe na nabibili, no? Waterproof, pero syempre medyo mahal siya. The best way still is sa bangko. May third party na makakapag-protekta ng pera natin. Mag-i-insure ng pera mo. Panibagong dagok, lalo't nung nakaraang taon, na ospital ang panganay nilang si Yuni dahil sa impeksyon sa dugo. Sa 4 days po namin, meron kami bill doon, 165K. Hulug-hulugan na lang namin yung balance namin din na abot din po ata ng 65. Hanggang sa ngayon, hindi pa namin nababayaran. Nahihirapan po kasi hindi pa po kami nakakabangon last year Parang pabangon, pabawi pa lang po kami, pabangon pa lang Tapos ganito mo, masusunugan pa kami. Lahat ng pinagpuyatan mo nawala, isang bigla. Nag-usap naman kami ng tito ng asawa ko. Sabi nila sa amin, tsaka na natin pag-usapan yung pera, Long. Pag-usapan muna natin yung buhay nyo. Samantala,
Ang dapat sana'y bibilhin na jeep ni Mark, ibinenta na raw sa iba. Kaya ang habol na lang niya, mapalitan sana ang nasunog na pera para maisauli na ito sa hiniraman niya. Kung mapalitan siya, sobrang laking pasasalamat ko yun. Hindi ko alam kung saan ko makukuha yan, yung ganyang malaking pera. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o ang BSP, pwede pa naman daw mapalitan ang anila mutilated banknotes o nasirang pera. Kabilang na nga yung mga nasunog gaya ng hawak ni Mark basta't papasa lang sa kanilang criteria. Sa kondisyon ng mga na-recover na sunog na pera ni Mark, meron pa nga bang mapapalitan? Nitong Biyernes, sinamahan ng aming team si Mark sa BSP. Sa nasunog na inutang niyang 300,000 pesos, ilan kaya ang mapapalitan kung meron man? Sana mapagbigyan nila ako na mapalitan po yung pera para mabawas-bawasan po yung problema ko. Wala po akong natulala sa loob. Masyak din po ako. Susunod na! Para malaman kung may mapapalitan pa sa mga nasunog na pera sa inutang pa man din na 300,000 pesos ng jeepney driver na si Mark, sinamahan siya ng aming team sa BSP o sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung mapalitan siya, sobrang laking pasasalamat ko yun. Ang pera tinanggap ng kawani ng BSP. Gayunman, hindi raw muna sila magbibigay ng interview sa assessment nila kung magkano pa rito ang kaya nilang palitan. Masusi pa raw kasi nila itong pag-aaralan. Ang size ay kailangang may natirang 60% o 60% ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Tatawagan nila ako approximately na 20 days para malaman kung ano na po yung resulta. Kanina po yung Bangko Sentral po mismo ang nagsabi sa akin na kailangan po 60% yung pera na nasunog. Wala po akong natulala sa loob. Yung size po na dala kong pera ay nasa 40% lang, 50%. Yung iba po meron sa kalahati, yung iba po hindi na po abot ng kalahati. Na-stress po ako talaga, sobra. Hindi ko na rin po alam kung ano pong gagawin ko. Parang hindi mapapalitan, parang ganun po yung ang dami pong pumapasok sa utak ko. Pero yung sa dalawang S2S po na security thread, tapos yung signature po, naniniwala po ako na pagbigyan nila ako na mapalitan po yung pera para mabawas-bawasan po yung problema ko. Para kahit pa paano makakahon kami sa hirap ng buhay. Sana tulungan niyo po ako. Samantala, para kahit paano may panimula, nagbigay ang lokal na pamahalaan ng Taguig ng tulong pinansyal sa kanila. Dinagdagan din po ito ng aming programa. Di bali na talagang nakawang ka kaysa masunugan ka. Talagang zero balance talaga, back to zero ka talaga dyan. Sa mga may mabubuting puso, sana tulungan nyo kaming lahat na nasunugan sa lugar namin. Tulungan nyo ako sa pera na nasunog na di ko naman kagustuhan na para sa panganap buhay na punta sa wala. Sana po matulungan nyo kami. Pera na! Naabo pa! Talagang ang hindi bali ng manakawan, wag lang masunugan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.